hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Miyerkules na tayo ngayon. 3 ng Setyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, gusali ng pag-aari ng pamilya Diskaya sa Pasig City ni-raid ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno. 12 luxury vehicles na nasa search warrant nasa custody na ngayon ng BOC. 119 billion pesos na wala sa ekonomiya mula sa manumalyang plant control projects ay naman sa Department of Finance. Task force na binuo ni Secretary Binoa noon sa DPWH. Binuwag ng bagong kalihim na si Secretary Vince Dizon. Senator Amy Marcos sa harangin ang pagiging ombudsman ni Secretary Boying Rimulya. 20 peso rice program, pinalawak pa na DA sa mga jeepney at mga tricycle driver. LPA may medium chance na maging bagyo, pero palalakasin ang habagat at magpapaulan sa Luzon at Visayas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumaki ang tsansa na maging ika-11 bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, tatawagin ito sa pangalang Kiko kapag naging isang ganap ng bagyo. Huling namataan ang naturang LPA sa layong 1,170 kilometro, 1,170 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Tirabi ng Pag-asa na dahil sa kalayuan ng LPA sa landmass o kalupaan, wala itong magiging direktang epekto sa bansa kahit pa maging bagyo na. Gayunpaman, sinabi ng Pag-asa, palalakasin naman ng naturang sama ng panahon ang southwest monsoon o habagat na siyang magpapaulan sa western part ng Luzon, partikular na sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, gayon din sa Antique. Samantala, ang localized thunderstorms ang isang makakaapekto naman sa nalalabing bahagi ng bansa habang ang natitirang bahagi makararanas ng maaliwalas na kalangitan. Nilinaw naman ng Department of the Interior and Local Government na hindi sila ang nagrekomenda ng suspensyon ng klase, kundi ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa inalabas ng pahayag ng kagawaran, binigyan din ito ang kanilang tungkulin ay pabatid sa publiko at ipatupad lamang ang nasabing rekomendasyon sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ipinunto pa ng ahensya, kanilang prioridad ay kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante at mga school personnel. Nagugat ang paglilinaw matapos umanay ng batikos ang DILG mula sa mga netizen dahil sa nila ay masyado nang late ang mga announcement ng suspension ng pasok sa trabaho at eskwela nitong nakalipas na Lunes.
Umapila naman ang Coordinating Council of Private Educational Association o COCOPEA kay Pangulong Bongbong Marcos na muling pag-aralan ang pagbibigay ng blanket authority kay Interior Secretary John Vic Remulla sa pagdedeklara ng class suspension tuwing malakas ang ulan. Iginit ng grupo na nawawala ng pagkakataon ng mga administrador ng paaralan na gamitin ang kanilang akademikong pagpapasya. Kaugnay ng schedule ng klase, lalong-lalo na kung may schedule ng pagsusulit. Bukod dito, nakakahadlang din na niya ang otomatikong kautusan ni Remulla sa kanilang paghahanda sa paaralan. Nagpapahina ito sa katatagan ng komunidad at nagpapababa sa halaga ng edukasyon ng mga mag-aaral. Iginiit ng COCOPEA, dapat ibigyan ang mga pribadong paaralan ng sapat na kalayaan na magpasya kung kakanselahin ba ang klase at lumipat sa alternatibong pamamaraan ng pagkaklase tulad ng online learning o kaya'y asynchronous task. Ipinahayag din ng COCOPEA ang kanilang kahandaang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa DILG at Department of Education upang mabawasan ang negatibong epekto ng masamang panahon sa mga estudyante. Daandang tulong o daandang benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program. Ang ipinakalat na pan upang linisin ang mga estero at daluyan ng tubig sa Metro Manila at karatig lugar. Ayon sa Department of Labor and Employment, layunin ito na makatulong sa paglutas ng problema sa pagbaha. Batay sa record, 135 TUPAD workers ang nagsagawa ng paglilinis sa Bully Creek, ito po sa Pasig, Catmon Creek sa Malabon at Hagonoy at Pinagsama Creek naman sa Taguig. Sa mahigit 200 benepisyaryo, ang tumulong din para alisin ang water lilies, mga damo at basura sa mga daluyan patungo sa Laguna de Bay. Bahagi ito ng programang Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Pamayanan Protektado, na naglalayong linisin ang 23 prioridad na estero na madalas bahain sa pangunguna ng Metropolitan Manila Development Authority at iba pang ahensya ng gobyerno. Patay ang isang kasambahay at ang kanyang 3 taong gulang na alagang bata sa sunog sa Barangay Tenjeros, Malabon. Patay sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, dakong alas 11:51 ng gabi nang magsimula ang sunog sa bahay ng tinitirhan ng biktima sa Sosiego Street. Halos isang oras tumagal ang sunog bago ito napula, dakong alas 12:38 na ng madaling araw. Nakita ang bangkay na magyaya na magkayakap sa ikalawang palapag ng bahay. Pinaniniwalaang nasawi sila dahil sa suffocation. Samantala, nailigtas naman ang isang 6 na taong gulang na batang babae na biktima din ng sunog, pero ito'y nagtaglay o nadali ng 3rd degree burn. Dead on arrival ang isang 6 na taong gulang na batang babae makaraang mabaril ng kanyang lasing na ama sa Victoria City sa Negros Occidental. Sa ulat ng pulisya, inaabot ng suspect ang kanyang baril sa isang kainuman ng aksidente itong makalabit dahilan para masapol ng bala ang sariling anak. Una nang sinabi ng suspect na ang baril na kumitil sa buhay ng sariling anak ay isang homemade 12-gauge shotgun, bagamat hinihinala ng mga otoridad na ito'y kalibre 38 baril, batay na rin sa sugat na tinamo ng bata. Wala namang balak ang ina ng biktima na maghain ng kaso laban sa mister, kung kaya't agading nakalabas ito ng piitan. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, bakit? Lisensyado ba yung baril? Ba't nakalabas? Di ba? Melissa, hindi naman sa report. Follow up nga natin yan, ha? Kung unlicensed yun, ba't nakalabas ng piitan kahit pa hindi nagreklamo yung nanay? Aabot naman ng 70 kilo ng shabu. Nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa isang courier warehouse sa Tondo, Manila. Nadiskubre ang kontrabando ng mga tauhan ng BOC at Philippine Drug Enforcement Agency sa loob ng 3 balikmayan boxes na galing ng Las Vegas, Nevada. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatago ang ito sa assorted bag, mga delata at iba pang personal items sa loob ng kahon. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang consignee ng naturang balikmayan box dahil naman sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Kalbaryo ang dinanas ng mga motorista at mga pasahero sa bahagi ng Prensa Marilao. Naipit sila sa usad pagong na daloy ng trapiko nitong Martes. Sa iba't ibang post sa mga netizen na naapektuhan ng traffic, ilan sa kanila ay 3 hanggang 6 na oras na naipit sa matinding traffic dahil sa ginagawang kalsada malapit sa Prensa Court. Makikita rin sa mga larawan at video na napilitan ng maglakad ang mga pasahero at mga estudyante pauwi ng kanilang bahay dahil nga sa matinding traffic. Umabot hanggang Baitaricho hanggang Marilao exit ang haba ng traffic na isinisi ng mga motorista sa binubungkal na kalsada. Pero wala naman umanong nilagay na tao o kay traffic enforcer. Nananawagan ang mga ahensya ng pamahalaan at ilang transport safety advocate para sa mabilis at sistematikong reforma para maiwasan ang mga aksidente sa daan. Batay sa tala ng PNP Highway Patrol Group at ng MMDA, 36% ng mga road accidents noong 2023 kinasasangkutan ng mga motorsiklo, mas mataas kaysa 29% noong 2017. Sa ulat naman ng Department of Health, 2 motorcycle riders ang namamatay araw-araw dahil po sa aksidente. Iginiit ni LB Medina, tagapagsalita ng National Coalition for Safe Philippines, hindi lamang ito road safety issue, kundi may tuturing na rin na national public health emergency. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit barikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self ko sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mancha based on test at chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog. At habang kayo po ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap, aba, eto muna muli ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 12,000, 12,000. Ano yan, ha? Ang inyo pong mga sagot. Basta magtanong kayo sa mga nurse kung ano yan. Mas madalas ginagamit po yan ng mga nurse. Very specific na, ha? Pwede rin mga kumadrona, no? Basta mga medical workers sa clinic o dili kaya ay sa ospital. Ang inyong sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Ulitin natin, ha? 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online na ba kinakailangan, meron po kayong sharer badge. Magandang umaga, Pilipinas! Pinarangalan ng Ad Standards Council o ASC si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at CEO Alejandro Tenco dahil sa pagsusulong ng kanyang liderato ng responsableng advertising sa gaming industry. Ginawaran si Tenco ng plaque of appreciation sa ginanap na Patas na Patalastas Summit sa Makati City. Ayon sa PAGCOR Chair, ang parangal ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa mga empleyado ng ahensya na patuloy na naglilingkod ng may katapatan, katarungan at pananagutan. Pinuri rin ng chairman ng PAGCOR ang ASC sa mahalagang papel nito sa pagpapanatili ng katotohanan, kaayusan at pananagutan sa larangan ng advertising. Noong July 16, nilagdaan ng PAGCOR at ng ASC ang isang Memorandum of Understanding na nagtatakda na lahat ng mga gambling-related ads sa TV, radio at online, gayon din sa outdoor, ay kinakailangan dumaan muna sa review at approval ng ASC bago maipalabas sa publiko. Higit 27 million pesos na laga ng droga na kumpiska, 38 drug personalities ang arestado naman sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera o ng Cordillera PNP. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ng Bagdibigat Romy. Higit sa 27.6 na milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at 38 drug personalities naman ang naaresto sa isang buwang matagumpay na anti-illegal drug operations ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Batay sa report mula sa Regional Operations Division ng Cordillera PNP, sa kabuang 74 na anti-illegal drug operations na nailunsad, 42
ay marijuana eradication operations, 19 na bypass operations, 6 na implementasyon ng search warrants, 5 service of warrants of arrest, 2 police responses. Ang pagsisikap ay nagresulta sa pagkakatimbog sa 38 drug personalities, 2 high-value individuals at 16 na street-level individuals. Nakumpiska naman ang 126.6 na gramo na shabu, 73,528 fully grown marijuana plants, 12,200 marijuana seedlings, 25,000 gramo ng tuyong dahon na marijuana at 38,000 gramo ng tangkay na marijuana na may standard drug price na 27,643,288.84 pesos. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jostegnina. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan, mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paggamit ng sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter ito na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala ang Chemicals and Waste Watchdog na ban toxics sa mga food-like na mga laruang plastic na naglipa na ngayon sa mga pamilihan. Ayon sa grupo, ang mga ito ay naglalaman ng magkakaibang level ng arsenic, antimony, barium, bromine, lead at mercury. Patay sa ginawang pagsusuri ng pan-toxic sa food replica plastic toys mula Divisoria, Maynila, hinihinalang meron ang mga itong polyvinyl chloride o PVC, isang uri ng kemikal na ginagamit sa mga laruan bilang softener, stabilizer, pangkulay at pampatibay. Git ng toxic ng pan-toxics, ang nasabing mga kemikal ay maaaring maging sanhi ng cancer, endocrine disruption, reproductive at immune system damage at posible ring makaapekto sa child development, lalong-lalo na sa utak nito. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Child Rights Network sa mga mababatas na nagsusulong ng Teen Pregnancy Prevention Bill sa ilalim ng 20th Congress. Ayon sa CRN, dahil dito ay mananatiling buhay ang kanilang pag-asang maipapasa ang naturang mga panukala para matugunan ang early at unintended pregnancies na anyay isa na ng social emergency o national social emergency. Ilan sa naghahain ng kanikalang bersyon ng Teen Pregnancy Prevention Bill, sina Senator Risa Ontiveros, Albay 1st District Representative Cristel Lagman, Isabela 5th District Representative Michael Carlos Day, at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Ang Teen Pregnancy Prevention Bills ay nananatiling priority agenda ng CRN at ng Philippine Legislators Committee on Population and Development. Sinimula na ang konstruksyon ng Manila Cancer Center na kauna-unahang LGU-run cancer facility sa bansa. Ayon kay Mayor Isko Moreno, layon nitong gawing accessible ang specialized cancer care para sa lahat ng mga Manilenyo, partikular na ang mga walang kapasidad na makapagpagamot sa pribadong panggamutan. Ang naturang pasilidad ay tinayo sa loob ng compound ng Ospital ng Maynila. Ginit ni Yorme, ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng lungsod na tiyaking abot kamay ang mahalagang serbisyo medikal para sa lahat, anuman ang katayuan sa buhay. Aba, si Mayor Baste, tinuligsa si Pangulong BBM. Ang sabi po ni Mayor, walang silbi na presidente. Ibalita mo yan, Jun Soter, mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab ko iyang Angel, tinuligsa ni Acting Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kawalan ng respeto kay Vice President Sara Duterte. Inihayag ni Basti ang kanyang matinding galit at tinawag si Marcos na walang silbi na presidente sa kanyang talumpati sa ikasyam na taong paggunita ng 2016 Rojas Night Market bombing noong Martes, September 2, 2025. Kinwestiyon ni Basti kung bakit inimbestigahan ang Davao City kaugnay ng mga aligasyon ng Ghost Flood Control Projects
complex. Gayong hindi naman dito naganap ang malalang pagbaha. Kasabay nito, nanawagan siya sa mga taga Davao na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa mabilis na pagbabalik ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Davao City. Samantala, hinamon din ni Basti Duterte ang House Committee on Appropriations na busisiin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni House Speaker Martin Romualdez. Giit niya, lumobo umano ang SALN Romualdez mula 200 milyon noong 2022 hanggang 3 billion sa 2025. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Soter. Sisimula na ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng 20 peso per kilo rice sa mga jeepney at mga tricycle driver sa susunod na buwan. Lalo itong magpapalawak ng sakop ng pangunahing food program ng Pangulong Bongbong Marcos na benteng bigas meron na. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chua Laurel Jr., sisimulan nila ang paglulunsad ng 20 peso rice program para sa mga tricycle at mga jeepney drivers sa September 16 sa 5 pilot areas sa pakikipag-ugnayan sa Department of Transportation na siyang may hawak ng mga TODA database. Isa sa pilot area ang Nabota City na mayroong nakalistang 4,000 na mga accredited drivers. Unang inilunsad para sa solo parents, senior citizen, 4-piece beneficiaries, mga may kapansanan, ang 20 peso rice program at ang pinalawak na pamamahagi nito sa mga manggagawang kumikita ng minimum, ganoon sa mga magsasaka ng palay at mga mangingisda ay inaasahang mapapakinabangan ng mas marami pa nating mga kababayan. Nakalinya ring makinabang sa programa ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom program ng DSWD at mga kawanina ng Department of Education na mababa ang sahod. Pinangunahan ni Secretary Chua Laurel ang paglulunsad ng programa para sa mga mangingisda sa Nabotas Fishport Complex, kasabay ng paglulunsad dito sa Sual, Pangasinan at Lucena City nitong mga nakaraang araw. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo na si Lobby po pala preggy? Lobby po, isinupubliko na ang kanyang pagbubuntis. Yan. Meron na kasing 20 pesos rice program. Affordable na ba? Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Ngayon pa lang inilabas ni Lovie po ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Mukhang kabuwanan na niya ngayon at baby girl ang ipinagbubuntis niya base sa ipinost ni Senator Grace po na dumalo sa baby shower ng aktres. Puro pink kasi ang kulay kaya most likely ay baby girl talaga ito at malaki na nga ang tiyan ni Lovie. Nagpost pa si Lovie ng mga ginawa niya noong buntis pa siya, bago pa lamang siya nitong nagbuntis ng nakaraang taon. Rumampa pa siya sa Bench Body Works fashion show noong nakaraang taon. Dumalo pa sa ABS-CBN Ball, nag-shooting sa pelikulang The Sacrifice na produce niya at may dinaluhan pang premiere night sa Amerika. Panay pa ang exercise ni Lovie kaya mukhang wala siyang problema sa kapit na kanyang ipinagbubuntis. Ang sabi pa ni Lovie sa kanyang Facebook account, "This journey reminds me that being intentional with my energy matters just as much as chasing my passions." End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Gorgie! Maganda umaga, Pilipinas! Para sa mga nagbubuntis, huwag natin kalimutan, mag-ready na kaagad ng family alcohol para meron tayong proteksyon laban sa anumang uri ng mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin baunin din araw-araw. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH yan Subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, number 6 most wanted person sa rehiyon at number 1 most wanted naman sa Zambales na sa Cote sa bayan ng Iba. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Good morning, Danny.
Matapos ang isinagawang puspusang manhunt operation, tuloy ang naaresto ng Zambales Police ang number 6 most wanted sa rehiyon at number 1 most wanted sa probinsya ng Zambales. Nahuli ang suspect sa Barangay San Agustin, Iba, Zambales nitong Setyembre 1, 2025. Sabisa ito ng warrant of arrest para sa 6 na kaso ng qualified rape at 2 kaso ng sexual assault sa ilalim ng Republic Act 7610. Sa pagkakaaresto sa suspect, pinuri ni Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng PRO-3, ang matagumpay na operasyon at tiniyak na magpapatuloy ang PNP sa walang tigil na pagtugis sa mga kriminal upang makamit ang hustisya sa mga biktima. Dani Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Dani. May babaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Kumpiyansa ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na muling mamamayagpag ang Pilipinas sa industriya ng paggawa ng mga barko. Sa talumpati ng Pangulo sa inaugurasyon ng nagbabalik operasyon na HD Hyundai Heavy Industries Philippines, sinabi nitong ilang siglo ring nanguna ang bansa sa maritime industry. Kaugnay nito, nararapat lamang niya na mag-supply ang Pilipinas ng magagandang barko na maglalayag sa mga karagatan sa buong mundo. Ibinida din ng Pangulong BBM na nakalikha na ang bansa ng nasa 20 oil tankers at 30 container ship bago ito nahinto noong 2019. Today, we will begin reclaiming our rightful place among the world's great shipbuilding nations. I am excited to see where this endeavor will take us. Together, let us show the world that Filipinos have the skills, the vision to navigate the uncertain waters of an ever-changing world. Bahagi lamang ng plano ni Justice Secretary Boying Rimulya ang maging ombudsman para mapakulong si Vice President Sara Duterte. Ito naman ay giniit ni Senator Amy Marcos kaugnay ng posibilidad na maupo si Rimulya bilang susunod na ombudsman. Ayon kay Senator Amy, pinipilit lamang ng kabilang panig na maging ombudsman si Rimulya para mapatalsik si BP Inday at iba pang mga Duterte, gayon din ang mga kalyado nito bago ang 2028 elections dahil hindi uubra ang impeachment case laban kay Vice President Duterte. Gusto ko nang sabihin, napakasimple ng mga pangyayari dyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment, kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tumanggi namang magkomento si Justice Secretary Boying Rimulya hinggil sa pahayag ni Senator Amy at pinipilit ng kalihim na maging ombudsman para maipakulong si BP Inday at ang lahat ng mga Duterte. Sumalang na si Rimulya sa panayam ng Judicial and Bar Council para sa pagka-ombudsman. Ito'y kahit wala pa siyang clearance mula sa Office of the Ombudsman dahil sa reklamong inihain ni Senator Amy kaugnay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, muli namang iginiit ni Rimulya na ginagampanan lamang ng DOJ ang kanilang tungkulin. No comment. I don't want to comment. Trabaho po namin yan to keep the country stable, to prevent violence, to prevent the happening of any untoward acts. And I think that we were able to peacefully bring him out abroad to face the charges against him without hurting anybody. Kahapon din ho yata ay nagfile na ng kanyang motion si Secretary Boying para i-dismiss ng ombudsman ang mga reklamong isinampa laban sa kanya. Dalaga at binata arestado naman ng Tacloban PNP dahil sa pagtutulak ng shabu. Magsyuta kaya sila? Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay ngaga. 2 drug personality arestado sa pagtutulak ng illegal na droga sa siyudad ng Tacloban. Kinilala ng PNP mga suspect si alias Chan 38 anyos binata at alias Rod 35 anyos dalaga residente, kapwa residente ng barangay 108 Tagporo, Tacloban. Nangyaring bypass operation sa barangay 108 Tagporo sa naturang syudad. Nabilhan ng 2 suspect ng pakipakiting shabu at sa posisyon ang 4 na pakiting shabu. Nakumpiska rin ang bypass money at single motorsiklo na ginamit ng 2 suspect.
Ang mga ito ay sinampanan ng kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng ilegal na droga. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 4, magandang umaga sa mga Pilipino sa mampanig ng mundo. Lalong-lalo na yung mga nandyan sa Middle East, at saka yung mga seafarers natin na naglalayag. Ay, mag-message kayo sa atin dito sa DCRH para nababati namin kayo, ha? Alam natin matindi ang hirap na dinaranas po ng ating mga OFW dahil yung lalo na yung mga nalulungkot habang sila po ay nasa barko, ha? Patuloy naman na umiigting ang protesta sa Indonesia laban sa mga polisiya at korupsyon ng gobyerno doon. Sa tindi ng galit ng mga relista, nilusob nila at sinira ang mga bahay ng ilang politiko, sinira din maging ang mga luxury car ng mga ito. Tinangay din ng ilang relista ang mga mamahaling gamit sa mga bahay na nalut. Sa pinakahuling ulat, 8 na ang nasasawi sa Indonesia dahil sa mga protesta. Iniyak naman ng Department of Foreign Affairs na walang Pinoy na nadadamay sa kilos protesta dahil lumalayo naman sila sa mga matataong lugar kung saan may mga pagpupulong o pagtitipon ang mga nagrarally. Baka pauwi kayo ng Pilipinas, ha? Huwag nang magpasalubong naman ang imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ito po ay local brand. Brand ito ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. At yan po ang dahilan kung bakit nagpuproduce sila ngayon ng dekalidad na kakao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate, ha, na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Maganda umaga, Pilipinas! Driver ng truck patay nang mahulog ang minamanehong truck sa malalim na bahagi sa gilid ng kalsada sa Selbino, Lobos. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, may buntag. Nasawi ang isang driver ng truck na madisgrasya habang bumabiyahe kahapon sa lugar ng Sitio Sulong, Barangay Poblacion 3, Selbino, Lobos, Norte Samar. Habang binabaybay ng sasakyan ng kahabaan ng kalsada, nahulog ito sa malalim na bahagi sa gilid. Dead on the spot ang nasabing driver. Lubhang delikadong lugar na bukod sa mataas ang kalsada, pakurbada pa ito. Ang truck ay minamaniho ng isang 44 na taong gulang na driver, residente ng Barangay Baybay, Katarman, Northern Samar. Ayon sa ulat ng PNP, ay patungo ito sa poblasyon ng Selbino, Lobos. At pagdating sa nasabing lugar, nawala ng kontrol ang driver at nahulog doon sa lugar na may lalim na 5 metro. Patay agad ang driver kung saan bumaliktad itong truck. Agad naman narumispon ng otoridad at dinala ang bangkay nito sa RHU Selbino, Lobos upang isailalim sa isang post-mortem examination. Sa kasalukuyan, nandoon pa rin sa lugar ang nasabing truck. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Nagpasalamat naman si Senator Bongo sa Department of Budget and Management sa pagtupad dito ng pangakong ilalabas na ang natitirang 6.77 billion pesos na health emergency allowance o itong mga HEA claims ng mga kwalipikadong healthcare workers sa Senate briefing ng Development Budget Coordinating Committee para sa panukalang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program. Ayon kay Senator Go, sulit ang pangungulit niya sa DBM. Kaya thank you DBM. At nagkaroon na ng pag-asa ang ating mga healthcare workers. Kinumpirma mismo ni Budget Secretary Amena Pangandaman ang pagpapalabas ng mahigit 6 na bilyong pisong HEA claims noong pang September 1 nang tanungin ni Senator Bongo. Matatandaan na si Senator Go ang nanguna sa maraming pagdinig ng Senate Committee on Health. Pumiling sa DBM, ganyan din sa Department of Health na humanap ng paraan upang ayusin ang nakabimbing HEA claims ng mga health worker para sa kanilang naging serbisyo noon bang panahon ng pandemya. Si Senator Go bilang chairman at may akda at co-author ng batas
may kinalaman para sa mga manggagawa sa kalusugan ay paulit-ulit na nagtutulak para sa tamang implementasyon kasabay ng pagtiyak na ang mga eligible beneficiaries ay makatatanggap ng nararapat na benepisyo. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowance for Healthcare Workers Act, dapat mandated ang pagbibigay ng financial compensation sa mga public health workers, gayon din sa nasa private sector na nagsilbi noong panahon ng pandemya. 39 na makalipas ang alas 4 sa kauna-unahang pagkakataon, ilalaan naman ng Pilipinas sa sektor ng edukasyon ang 4% ng gross domestic product ng bansa. Batay sa panukalang pambansang pondo para sa 2026, pumapalo na sa 1.224 trillion ang inilaang budget para sa education sector. Nasa 928.52 billion ang para sa DepEd, 134.99 billion naman para sa state universities and colleges, 34 billion ang sa Commission on Higher Education at 20.24 billion naman ang para sa TESDA. Kaugnay nito, nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa Department of Budget and Management, kaya din sa Pangulong BBM sa naturang alokasyon na niya ay pinakamataas na budget na inilaan sa naturang sektor. Most wanted person ng Villasis, Pangasinan, arestado. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nasa custodial facility ng Villasis Police Station ang top 2 most wanted person na si alias Jojo, 35 anyos may asawa at residente ng poblasyon Zone 1 Villasis, matapos itong maaresto alas 7:30 ng umaga kahapon. Base sa ulat ni Villasis Chief of Police Major Edgar Alan Serquiña na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio, ang pagkaaresto sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Villasis para sa kasong institutory rape sa ilalim ng criminal case number T8548 na walang inirekomendang piyansa ang korte. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng hukuman para mailipat ang suspek sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 41 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho ng mga dalabhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mapapakinabangan natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Anong ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Dahil nga po activated na ang PDC, aba, na itataboy po ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin sa kinabukasan, may panlaban na tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Baka meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan kayo po, pwede kayo mag-text anytime sa 0931-033-2871 kahit pa ho kayo nasa abroad. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available ito sa Southside Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At etong magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. At ito po'y batay sa DOH FDR CFRR permit number 0981-0/2025. Muli ang mahalagang paalala, ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 4 ng umaga.
Itinanggi ng mga kontraktor na dumalo sa pagdinig ng House Infrastructure Committee hearing, wala silang ghost o substandard project. Sinabi na nga ng DPWH na may mga ghost project. Kabilang sa mga ito ang Legacy Construction Corporation. Pero in fairness kay Legacy, may-ari ng Legacy Construction Corporation, yung kanyang mga kinikita naman, dinadala niya sa abroad. May bahay ito sa Malibu, California, at sa iba pang panig ng mundo. Kabilang din sa mga tumangging wala silang ghost project ay ang QM Builders, ang EGB Construction Corporation, ang Sunwest Incorporated, AAA Construction and Supply Incorporated, MG Sadiman o Samidan Construction, Roadedge Trading and Development Services, Highton Construction and Supply Corporation, LRTK Builders Incorporated. Ayon kay House Infrastructure Committee Chair Terry Redon, oras na mapatunayang may ghost at substandard project ang manaturang kontraktor, mahaharap sila sa kasong plunder. Ipinasubpina naman ng komite ang mga contractors na hindi sumipot sa pagdinig. Kabilang dito ang SYMS Construction Trading, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation at ang Wawaw Builders Corporation. Nawawalang mga sasakyan ng mga diskaya dapat hanapin ng Bureau of Customs. Ayon kay Senator Jinggoy, detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RS28. Raymond, good morning. Nasa Bureau of Customs na ang diskarte kung paano mahanap ang mga nawawalang mga mamahaling sasakyan ng pamilya Diskaya. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, tiyak na itinago ang mga ito sa ibang mga lugar. Hinimok nito ang Bureau of Customs na magpalabas muli ng search warrant sa iba pang mga lugar na maaring pinagtaguan sa mga ito. Sinabi ni Estrada na sa nakuha niyang report mula sa Land Transportation Office ay may 70 mga sasakyan ng mga Diskaya, bagamat hindi naman lahat ay sports utility vehicle. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa araw ng Lunes, ay tatanungin muli ang mga Diskaya. Kasama sa pinasusupinan ni Estrada upang humarap sa pagdinig ay ang asawa ni Sara na si Curly Diskaya. Narito si Senador Jinggoy Estrada. Well, that's a look out of the Bureau of Customs kung saan nalanapin. Siguro mag-issue ulit sila na search warrant sa ibang mga properties ni Diskaya. Meron kayo, sir, sa Senate, yung ongoing investigation, anong gagawin nyo? Well, we will ask, of course, we are here only in need of, to investigate only in need of legislation. Siguro pagdating ng next hearing sa Monday, tatanungin ulit natin sila. At pinapasumpina ko na rin, pinapaimbita ko na rin yung asawa, si Curly Diskaya. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero kagabi ho nakuha na yung 12. Nasa custody na ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars sa pag-aari ng pamilya Diskaya. Unang nakumpiska ng BOC Intelligence and Enforcement Unit ang 2 sasakyan, kabilang ang isang Toyota LC300 3.3 B6 ZX at ang SUV 2024. Meron ding Maserati Levante Modena 2022. Kasunod dito na isinagawang search operation kahapon na umaga alinsunod sa utos ng korte na halughugin ang gusali ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation sa Pasig City. Pero kalaunan, isinuko na rin ng pamilya Diskaya ang 7 pang luxury vehicles na nakapark sa compound ng St. Gerard Construction sa Pasig. Kabilang dito, ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G-Class Brabus G-Wagon, Mercedes AMG G63 SUV 2022, Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia, Cadillac Escalade ESB 2021. Ayan, ha? Samantala, 3 pang sasakyan ng pamilya, kabilang ang Mercedes-Benz G500 SUV 2019, GMC Yukon Denali SUV 2022 at Lincoln Navigator L 2024 ay nasa service center. Pero tiniyak na pagkatapos ng pagkukumpuni, isusuko rin ito sa BOC.
Ayon sa BOC, lahat ng mga ito ay tinataka na ng ahensya at binabantayan na rin ng mga tauhan ng BOC at ng Philippine Coast Guard. Ayan ha. Kasalukuyan namang isinasalang na sa verification ang record ng mga naturang sasakyan upang malaman kung lehitimo itong ipinasok sa bansa. Magandang umaga, Pilipinas! Siguro sising-sising ngayon yung mga Diskaya. Bakit ba nila ipinangalandakan niya nung panahon ng kampanya? Ano, ha? Oo, kundi ba naman kasi sa kayabangan? Ano, ha? Noon, proud na proud sila kapag ini-interview ng media. Ngayon, umiiwas na sila sa media. Gumulong na rin ang investigasyon nga ng Kamara sa mga anomalya ng flood control project sa bansa. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, naghain ng motion si Akbayan Representative Chel Jokno para magsagawa ng full disclosure ang mga kongresistang may mga negosyo na posibleng may konekta sa mga nasabing proyekto. Tinatigan ito ni na mamamayang Liberal Representative Leila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Ege Erice. Sinundan ang pahayag ni De Lima ng pagtutol sa isinasagawang investigasyon ng Kamara dahil sa posibleng conflict of interest. Iginit De Lima paano pagkakatiwalaan ng publiko ang investigasyon, gayong nasasangkot naman ng ilang kongresista sa mismong anomalya sa flood control project. Ayon kay De Lima, mas makabubuti ang itatatag na independent body na lamang ng Malacanang ang hayaang mag-imbestiga. Tinutulan naman ni House Deputy Speaker Janet Garin at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, iginiit ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga para makapagpasa ng panukalang batas sa ikaayos ng sistema. Kinatigan naman ng komite ang mosyon ni Jokno, binigyan ng 5 araw ang mga miyembro ng Infra Committee para magsumite ng written full disclosure. Nagkatensyon naman sa pagitan ni Nagarin at nabotas Representative Toby Chanco nang magbosyon si Erice na imbitahan sina House Appropriations Committee Chairperson o ang dating House Appropriations Committee Chairperson na si Congressman Saldico at dating Senate Finance Committee Chairperson na si Grace Po sa pagdinig. Sina Ko at Po ang naging in charge noon sa Bicameral Conference Committee kung saan nagkaroon umano ng maramihang insersyon. Ayon naman kay Garin, hindi dapat gawing personal ang investigasyon. Bubuwagin na ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee ng ahensya. Ayon kay Dizon, hindi siya naniniwalang maaaring imbestigahan ng naturang komite ang mismong ahensya nito. Unang itinatag ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para tutukan ang mga investigasyon kaugnay ng mga anomalyang flood control project ng pamahalaan. Iginit ang bagong kalihim ng DPWH, ipauubaya na niya sa binuong independent body ng Office of the President ang pagsisiyasat sa mga naturang kontrobersiya. Pagbibigay din pa ni Dizon, nasa pwesto siya, hindi para mag-imbestiga at magpakulong ng mga sangkot, kundi para linisin ang DPWH. Nawawala. Anyway, umamin naman ang dating DPWH Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara, isa sa mga nasasangkot sa anomalya sa flood control project na gumagamit siya ng alias o peking ID para makapagkasino. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, direktang inamin ni Alcantara ang diskarte para makapagsugal sa kabila ng pagkaalam niyang bawal ito para sa isang empleyado ng gobyerno. Ayon kay Alcantara, gumagamit siya ng ibang ID kung saan ibang nakalagay na pangalan. Una nang inamin ni Alcantara sa pagdinig ng Senate Duraban Committee nitong Lunes na pumupunta nga siya ng kasino ng 2 hanggang 3 beses kada buwan. Kasama niya rin umano minsan sa pagkakasino ang iba pang mga kasamahan sa Bulacan 1st Engineering District. Kasama dito si Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa ilalim ng Administrative Code of 1987 at Memorandum Circular No. 60 of 2016 ng Office of the President, hindi maaaring magsugal ang mga kawani ng gobyerno at bawal pati maging ang pagpasok lamang sa kasino. Mahihirapang kumbinsihin ang taong bayan na patas ang investigasyon ng Kamara kung hindi patatawag ng mga kongresista ang paulit-ulit na idinadawit sa 2025 budget insertion. Ito naman ang pahayag ni Nabota City Representative Toby Chanco matapos ang unang araw ng pagdinig ng House Infrastructure Committee hinggil sa mga manulyang flood control project. Ayon kay Chanco, nabanggit sa pagdinig na hindi maaaring imbitahin bilang resource person ang naging tagapangulo ng
14th Congress Appropriations Committee na si Saldico. Kung ang isang congressman ay hindi pwedeng maging resource person, ibig sabihin, baliwala itong investigasyon na to. Anong mapapala natin? Ibig sabihin, exempted pala yung congressman, bakit pa natin itutuloy yung investigasyon? So, doon na tayo doon sa USD. Bakit ba na-bring up yung USD? Kasi, ang pinupunto ko doon is, doon sa USD na yon, nahandun po yung mga proyekto. Sinabi ko naman yung eksaktong amount, 13 billion something, na ang nag-propose ng proyekto is si Congressman Saldico. Ito po yung mga insertions. So, part ito ng mga pinasok doon sa BICAM. Samantala, iginit din ni Tiangco na hanggang ngayon wala pa rin inilalabas na small committee report hinggil sa 2025 budget. Nanindigan naman si dating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan, hindi siya isang korap na opisyal. Iginit ni Bonoan, wala siyang kinalaman at hindi siya sangkot sa anumang korupsyon na nangyari sa pamahalaan. Sinabi pa nito na ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DPWH ay pagpapahalaga sa transparency. Ginawa ng kalihim ang pagbibitiw sa kasunod naman ng pahayag o bilang tugon sa pahayag ng media ng dumalo sa investigasyon ng House Infrastructure Committee kaugnay ng malumalyang flood control projects. Pero sa Senado hindi na ho siya pinaharap dahil nga siya resigned na siya. Aabot ng 15 sa 1,600 validated flood control projects ang nawawala o inaalam pang lokasyon. Ito ang binunyag ni dating Public Works and Highway Secretary Manny Bonoan sa press conference na ginanap kasunod ng turnover ceremony ng pagpapalit ng liderato sa DPWH. Pero paglilinaw ni Bonoan, hindi pa ito may tuturing na ghost project dahil binibiripika pa ito. At karamihan sa mga ito ay nasa Bulacan at iba pang rehiyon. Tinatayang 119 billion pesos. Ulitin natin 119 billion pesos ang nawawala sa bansa dahil sa palpak ng mga ghost flood control projects. Naniniwala si Finance Secretary Ralph Recto na malaki ang tsansang lumago ng 6% ng ekonomiya ng Pilipinas kung nagamit sana ng tamang bilyon-bilyong pisong pondong inilaan sa mga flood control initiatives. Sa usapin naman ng employment, sinabi ni Recto, nasa 95,000 hanggang 266,000 na trabaho ang naipagkait sa taong bayan dahil sa katiwalian. Hindi na itago ng kalihim ang pagkadismaya sa anya'y hindi tamang paggamit sa kaban ng bayan para lamang sa mga proyektong pakikinabangan ng publiko at sa halip ay napunta sa bulsa ng iilan. Inihalintulad naman ni Manila Representative Joel Chua ang usapin ng ghost project sa isang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Ayon kay Congressman Chua, hindi overnight ang pagsulbot ng issue dahil noon pa man kung may iral na ang budget insertion na niya iniugnay sa nagdaang Duterte administration. Ginit ni Chua, 2017 pa lamang nagsimulang maglabasa na ang red flags kung saan nagsulputan ng mga COA report na naglalantad sa daan-daang bilyong pisong proyektong delayed, depektibo o tuluyan ang hindi naipatupad. Mismong inamin ng dating Pangulo na talamak ang mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sa madaling salita, hindi bago ang problemang ito. Ito ay problemang namana, naipon, at napabayaan. At ngayon, lumulutang na parang sugat na matagal nang hindi ginagamot. Pero kulang dapat siya, at kinonsinte. At kinukonsinte. May mga nagtatangka pa rin magsingit ng questionableng flood control project sa 2026 national budget. Ayon kay Senator Ping Lacson mula National Capital Region hanggang Region 3, may nasilip silang 500 items na pare-parehong nagkakahalaga ng 75 million, 100 million, 120 million at 150 million flood control projects. Iginit ni Senator Ping Lacson, kailangan magkaroon ng executive session kasama ang economic managers ng administrasyon para talakayin ang anyay red flag na dapat harangin. Batay sa inisyal na tala, tinatayang 50 billion pesos ang kabuang halaga ng naturang pare-parehong flood control projects sa Metro Manila at Central Luzon pa lamang. We are willing to amend and
delete all these similarly parang costed projects, yung similar cost, but we want to know ano yung direction ng national government, saan namin dadalhin if we delete all these items. Kasi yung huling bilang namin, yung 100 items, 373 items na tigwa 100 million, that's already 37.3 billion. So as of our initial count, nasa mga 50 billion pesos na yung pare-pareho, yung red flag. Magandang umaga kay J.R. Anyola ng Center for National Budget. Galing ng grupo ni na J.R. Mag-asawang Heart Evangelista at Chis Escudero muling nabigong magkaanak sa pamamagitan ng surrogacy. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Muling nalungkot na naman si Heart Evangelista. Dahil sa ikalawang pagkakataon ay muli siyang nabigo sa kanilang balak ni Senator Chis Escudero na magkaanak sa pamamagitan ng surrogacy. 4 na buwan na pala ang dinadala ng isang babae na kanilang napili na magdala ng egg cell nitong si Heart at syempre ng sperm cell ni Senator Chis Escudero. Pero sa sawing palad, muling nawala ang sanggol na magiging anak sana na mag-asawa. Gayunpaman, kahit 2 beses nang nagtangka sa surrogacy at magbuntis mismo itong si Heart Evangelista, ay hindi pa rin daw kabawasan iyon para mawalan sila ng pag-asa ni Chis na muling magkaroon ng anak. Hindi lang din iyon. Ayon sa naturang aktres, kung sakaling hindi sila mabibigyan ng anak, ay willing naman daw talaga siya at ginagawa naman pala niya ang kanyang tungkulin bilang stepmother ng mga anak ni Chis Escudero. Wala raw makakahadlang sa kaligayahan, kasiyahan at pagmamahalan nila ni Chis Escudero kahit hindi pa sila magkaroon ng anak. Pero sana mabiyayaan sila dahil yun lang ang talagang pinapangarap ni Heart Evangelista. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Para sa nakakalimot, Miyerkules tayo ngayon. Sa mga bagong gising, September 3 na. Muli magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Balik tayo sa mga balita. Pumalo na sa mahigit 1,000 ang namamatay sa magnitude 6 na lindol sa Afghanistan. Sa datos ng Taliban administration, pumalo na sa 1,411 ang mga nare-recover na mga namatay. Pero sa ulat naman ng National Disaster Management Authority ng Afghanistan, mahigit sa 3,000 ang sugatan. Higit naman sa 8,000 ang nasirang bahay. Pinangangambahang madagdagan pa ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang search and rescue operation. Wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Foreign Affairs kung may mga Pilipinong nadamay sa naturang pagyanig sa Afghanistan.
Sibak ang dalawang supervisor ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagkakasangkot sa pamimeke ng attendance record ng 4 na ghost employee ng Bangko Sentral na nasibak noong 2024. Maliban dito, pinatawan din ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng pinakamabigat na parusang administratibo ang dalawang supervisor, kabilang ang pag-aalis ng lahat ng kanilang benepisyo kapag nagretiro at lifetime ban sa anumang serbisyo sa gobyerno. Iginit ng Bangko Sentral, pinapahalaga nito ang integridad ng institusyon at ang pagpapataw ng pinakamabigat na administratibong parusa ang magpapatunay na pinapahalagan ang integridad ng tanggapan. Kinilala ang dalawang supervisor na sina dating Monetary Board member Anita Aquino at Bruce Tolentino na nauna nang nagbitiw sa pwesto noong June 2024 mula nang lumutang ang issue ng ghost employees sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Chanel Dominguez mula sa Pag-asa, kasama na natin. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay natin. Para sa ating update sa magiging panahon natin, patuloy tayong may minomonitor na low pressure area dito sa loob ng ating PAR. Ito'y huling na mataan sa layong 1,190 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon po, mataas na yung chance nito na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero ito po ay palabas na rin naman po or palayo po ng ating bansa. So, sakaling magiging bagyo, tatawagin po natin itong Kiko at mawala naman po itong magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon, lalo na dito sa western sections ng Luzon at Visayas. Dulot nito, asahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaliang pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. Dulot ito ng mga localized thunderstorms. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, may gale warning? Sa ngayon po, wala po. Wala. O kahit pa sa mga panahon, walang nakataas, ha? Oh, yes po, yes po. Oh, okay. So, ang weekend natin, anong mga inaasahan natin? Maulan din? Saan po? Sa weekend? Sa weekend po, possible po. May mga pag-ulan din po tayo, lalo na po sa Luzon, kung magkakaroon po tayo ng pag-iral pa rin po ng southwest monsoon. Pero sa bandang Mindanao, magandang panahon. Yes po, opo. Tsaka Visayas, yung eastern section po ng Visayas. Kasi kampanya ngayon doon sa BARM para makapag-ikot, makapagpaliwanag yung mga kandidato. Ano, yes, sige, Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho sa mga may lakad ngayong araw nito, huwag kalimutan magmawan ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga gamit natin sa bahay o sa households. Ano? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Walong minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibigay ng public updates hinggil sa sitwasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng International Criminal Court Facility. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi na sila maaaring maglabas ng detalye sa publiko tungkol sa mga nangyayari o kanya napag-uusapan tuwing binibisita nila ang dating Pangulo. Bagamat matipid ang naging sagot, sinabi ni BP Anday na buhay. Nasa maayos na kalagayan naman ang dating Pangulo. Matatandaan na tila nag-reunion ng magkakapatid na Duterte sa The Hague, sa Netherlands para bisitahin ang kanilang ama na umano'y humiling na makitang magkakasama ang kanyang mga anak.
Umamin ng pagkakamali si late Representative Richard Gomez kaugnay ng pagpo-post nito sa social media ng pribadong mensahe at cellphone number ng mga mamamahayag na nais lamang kunin ang kanyang panig sa alegasyon ng isang alkalde sa kanyang distrito. Sa privilege speech ni Gomez, humingi ito ng paumanhin sa mga miyembro ng media at sinabing binura na niya ang mga sensitibong impormasyon na nasa kanyang post. Napagtanto rin ng mababatas na ginagawa lamang ng mga mamamahayag ang kanilang trabaho na makuha ang kanyang panig. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Ang tanong seryoso ba talaga siya? Inakusahan ni Goma ang iba't ibang media outlet na humihingi ng kanyang panig sa isyu ng gumuhong flood control structure sa Matag-Ub, Leyte na bayad daw at bahagi umano ng propaganda laban sa kanya. Yan din ang ihirap kasi public office is a public trust. Kaya pagka ikaw ay natanong sa mga ginagawa mo, huwag kang humihingi ka ng boto ng taong bayan, nangangampanya ka, nakikiusap ka sa mga taga-media. O di ba ngayon sinisilip yung isang flood control project, sasabihin mo bayad at ay huwag mong lalahatin na Goma, ha? Matatanggap na ng libu-libong healthcare workers ang kanilang Health Emergency Allowance o HEA na matagal nang natenga. Kasunod dito ng 6.767 billion pesos na pondong inirelease ng Department of Budget and Management sa Department of Health para sa pending HEA claims ng mga kwalipikadong healthcare workers. Tiniyak ni Health Secretary Ted Herbosa agad itong makukuha ng mga benepisyaryo lalo't naglabas na ng Special Allotment Release Order ang DBM hinggil dito. Paalala naman ni Herbosa sa mga LGU, mga private hospital at mga klinik, siguraduhing marirelease agad ang HEA sa kanilang mga manggagawa oras na ma-download ang pondo. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga healthcare workers, sa mga kumadrona natin, sa mga barangay health workers. Good morning, ha? Katotohanan lamang, walang personalan. Itong iginiit ni Mamamayang Party List Representative Leila de Lima matapos ikundahan ang manifestation ni Caloocan Representative Edgar Erice na dapat ipatawag sa pagdinig ng Kamara sina dating si Senator Grace Poe at ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Ginit de Lima, tanging sina Poe at ko ang makapagsasabi ng totoong nangyari sa BICAM bilang chairpersons ng Committee on Appropriation ng dalawang kapulungan ng Kongreso noong 19th Congress. We have to understand what happens sa BICAM. And makakasabi sa atin yan, yung report mismo na hindi pa nakikita ng karamihan and testimony as resource persons of those in the know. And that refers to both chairs of the APRO Committee of the House and the Finance Committee of the Senate. So it's just a form of a manifestation. At gusto ko lang pong sagutin ng konti yung punto ni the Honorable Congresswoman Garin was saying something, let's not make it personal. Who's saying that we're making it personal? Nothing personal here. It's all about public interest. It's all about truth and accountability. Wala hong personalan dito. Magandang umaga, Pilipinas! Sana wala din personalan dito sa ginawa ng DOE na pag-aalis sa mga benepisyo o mga privileges ng mga bumibili ng mga hybrid na sasakyan. Kasama natin si Atty. Ariel Enton. Atty. Enton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ano to? Ibig bang sabihin ito, hindi na exempted sa coding, color coding ngayon, yung mga hybrid na mga sasakyan? Well, ganito po yan, ha? Ang EBITDA law, o yung RA 11697, ito po ay enacted para pong
mahikayat. Mahikayat ang mga bumibili ng sasakyan na bumili ng hybrid. Mag-shift sa electric vehicle. Ngayon, ang isa sa non-fiscal incentive under Section 25 sa batas ay yung exemption from the mandatory unified vehicular volume reduction program o yung number code scheme. So exempted yun. Pero ang ginawa ay merong classification. Ang exempted lang ay ang battery electric vehicles o yung BEV, hybrid electric vehicles o yung HEV at yung plug-in hybrid electric vehicle. Hindi nila in-exempt yung mild hybrid. Ano yung mild hybrid? Ano yung mild hybrid? Ano ang distinction nun? Yung mga battery electric vehicle hybrid sa electric sa plug-in, this can propel themselves using electric power independently. Ibig sabihin, because electric sila, yun lang ang power, no, para umandar. Yung mild hybrid, it merely assists the internal combustion engine and cannot run on electric power alone. Yun ang pagkakaiba. So, ang ginawa ng Department of Energy, yung tatlo lang ang in-exempt nila, no? Basta you are using electric power, no, to propel the vehicle independently, not merely assisting the internal combustion engine. Kasi yun naman ang nasa batas. Kasi yun ang nasa batas. Yun yung exemption. O binanggit din ba na pwede kahit mild? Ano po, ang nakalagay po, EV users. Yan, ganun lang. EV users. Hindi ni-distinguish kung mild o full. Ang DOE kasi, ang DOE inatasan to classify, no, kung ano nga yun, yung mga rules and regulations para dito ay sila po ang inatasan ng batas. Ang exemption sa coding is 8 years. So it is until April 15, 2030. Kaya ngayon, ito ang naging hindi naman po kasi siyempre masyadong technical yung batas, no? Hindi naman naiintindihan ng ordinaryong mamimili yun. Oo, maraming bumili yung mild hybrid. Oo. Na inaakala nila na kasi ito yung mas popular no? Inaakala nila exempted sila tapos sinuhuli. So siguro kailangan ang Department of Energy po ang ating pong tanungin dito kung ang reason kung bakit ganon ang kanilang ang in-exempt yung tatlo pero hindi yun mild hybrid. Although kapag bumili ka nga ng mild hybrid, it is because nagsiship ka nga doon, inaenganyo ka na mag-ship sa sa EV. More or less marami na, gaano ba karami na ang gumagamit ng EV, ng electric vehicle, attorney? Wala po ang LCSP, wala pa po kaming data niyan, pero marami na rin po yun. Kasi, di ba, how can we motivate ang ating mga car users na mag-ship nga to environment-friendly vehicle kung at the middle of the game, babaguhin mo yung patakaran. Di ba? May retroactive provision ba yung batas? Wala naman. Wala pong po dito. Opo, ang DOE po ang sige. Paliwanag natin sa DOE kasi nila na yun sa regulation po, sila po yun inatasan ng batas. Ngayon,
Ako ang tingin ko po dito, no, wala namang problema kung ang MMDA i-exempt yung mild hybrid, no, kung yun ang kanilang gagawin. Oo. Hindi ko po nakikita na meron magiging paglabag sa batas, no, kung sakali, dahil tinatasan naman yung DOE, no? At ang role naman kung pag-exempt ng coding ay hindi naman naka-anchor lang sa EBITDA law, kasi aside from those ng electric, there are several other vehicles na exempted. Like for instance, yung mga TNVS, mga public utility vehicle, MMDA exempted those vehicles from coding, no, based on other reasons. Ngayon, kung yung mild hybrid exempt nila, isama nila dito sa mga exempted na iba, na yung battery electric nga, hybrid electric, plug-in hybrid electric vehicle, I don't see any problem there, no? So, but as of now, yung mga mild hybrid vehicle owners, at kapag ang end ng code ng numero ng inyong plaka ay tumama sa coding, coding kayo. Sige, tawagan namin ang DOE. Para DOE po para magkaliwanagan dito. Ang maaring po dito ang MMDA maaring nyo bang isama sa exemption yung mild hybrid sa coding? Yan. Meron bang paglabag sa batas kung sakaling isama mo to? MMDA. Okay. Yan siguro ang makasasagot ng katanungan ng marami pong bumili na at gumagamit ng mild hybrid. Attorney Inton, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat po. Apo, maraming salamat din po. Si Attorney Ariel Inton, ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Magandang umaga, Pilipinas! Tanging ang mga kontratistang mapapatunayang nasa likod ng Ghost Project ang blacklisted ng habang buhay. Ito na iba ang tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng paglilinaw na ibang parusay ipapataw sa mga kontraktor na sangkot lamang sa mga substandard na mga project. Iginit ni Dizon, bagamat pansamantala pa rin mabablacklist sa mga kontraktor na may mga substandard na mga project, kailangan pa rin nilang ayusin ang mga sinimulang proyekto nang may kaakibat din namang kaukulang kaso. Kunyari, substandard, no? Kunyari lang, no? May project na medyo tingin ko, hindi naman dapat for life yun. No, yun, pwedeng 1 year, 2 years, pero ayusin mo at magbayad ka, no, etc. At syempre may kaakibat din na kaso yan. Samantala, Chinese national ninakawan sa isang hostel sa Quiapo. Tinutugis na ng mga pulis ang suspect. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RS29. Boy. Kuyang Angela, iniimbestigahan na ng Manila Police District, Barbosa Police Station, nagreklamo ng isang Chinese national naninikawan sa inupang capsule hostel sa Quiapo, Manila. Kinilala ang biktima na si Sang Lee, 56 anyos, estudyante ng Lyceum of the Philippines University at pasamantala nanunuluyan sa number 8 hostel Hidalgo Street sa Isabel de Hidalgo Condominium sa Quiapo. Nawawala ang kanyang laptop na nagkakalaga ng 80,000 pesos at isang cellphone na nagkakalaga naman ng 30,000 pesos. Batay sa investigasyon ng MPD, iniwan ng biktima ang kanyang mga gamit bandang tanghali o ng hapon para mananghalian. Pagbalik niya, nadiskubre niyang nawawala na ang mga ito. Sa CCTV footage, nakita ang suspect na iniangat ang camera upang maitago ang pagnanakaw at agad na umalis sa hostel na may dalang travel bag. Nakilala ang suspect na si Victorio Empesto, residente ng Parañaque City at Imus, Cavite, na kasalukuyang pinaghahanap ng mga otoridad. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Si Edwin Duque nasa 7th Avenue Market sa Caloocan. Kumusta mga presyohan dyan, Edwin? Good morning. Balipunta ka, Kuya Del.
Kahapon may 190 kilo na barok. Ngayon, dito 200. Magkakaiba yung presyo, pero hindi na tumataas to sa 200. No? Pero yung itong baboy, at 360, aros pumapatay ito sa mga palengke. At yung pork chop, ang giniling, ito yung 360. At ang pataulihan ay pati ito unahan, alos parehas lang yung presyo, nasa 320 bawat kilo. Yung yan po ay natili sa kanyang presyong 380. Itong presyo naman ng stock oil gel, meron lang 220 sa kilo na bangos, na matagal itong napako sa 300 hanggang 280 ka 300. Ayun, makakabili ka na ng 220 bawat kilo. Ang galunggong, meron ng 240 at yung pinakamagandang klase ay 360. Yung Lutrin, 220 hanggang 250 pesos. Ang pusit kalawang, 240. Calamares, yung pagkalamares, 240 hanggang 260 pesos. Sa tilapia, mababa na rin. Marami nang nakalatag na pesos mababa rito. Pero 70 by 80, yung pinakamagandang klase. Itong Batangas, yung plapla, 100 pesos bawat kilo. Yung lapu-lapu, merong 190, yung malilit at yung malalaki magandang klase, 240. Yung salay-salay, 240 yung bawat kilo. Sa presyo naman ng mga gulay, ang palaya 100 pesos, ang kalabasa 60 pesos, yung kamatis 50-60, yung sibuyas pero na 140 hanggang 160 pesos, ang luya 140 hanggang 180. Sa talo naman ay meron ng 80 at napakaraming stock ng talo ngayon, kaya starting 120, bumaba ng 100, ngayon ay 80 pesos bawat kilo. Sa labanos, meron ng 80 hanggang 100 pesos. Sa gulay, marami nang bumaba presyo. Yung bawang, 130, ang sayote, 40 hanggang 50 pesos. Sa repolyo, 140 hanggang 160, carrots, 100 hanggang 120 pesos bawat kilo. Sa pechay bagyo, yung dating 140, abay pantay na sa presyo ngayon ng pechay Tagalog, nasa 100 pesos. Sa patatas, 40 hanggang 60 pesos. Siling na puyo, meron ng 450 hanggang 480. Ang panigang naman ay meron 350 bawat kilo. Sa broccoli imported, 300. Yung local, 180 pesos bawat kilo. Habang 200 at 220 naman ang siliga bakopa. Ang presyo naman ng bigas, pero wala akong nakikita ng terapito ngayon. Dati may nakakadisplay pa. Ang pinakamurang bigas ngayon ay 40 at ang pinakamataas 70 pesos. Yung dinurado, 80 pesos. Ang malagkit, 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan po yan, ating price sa monitoring report mula pa rin dito sa 7 Papi U. Ito pa rin sa Kalukan, Maris 23. Edwin Duque nagulat sa Tisarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. Justice Energito ng Sandigan Bayan. Ha? Kumusta na po kayo? Ayan din siyempre kay Justice Max De Leon ng Court of Appeals, kay Chief Justice Alex Gesmondo, ha? Sa mga justices natin sa iba't ibang panig ho ng mga korte dito po sa Visayas at Mindanao, ha? Sa CA. Ayan, ha? Magandang umaga din siyempre kay Justice Raul Villanueva, ha? At saka sa kanyang Mama Sally na nakatutok sa atin araw-araw. Ambassador Harry Amping, good morning! At siyempre sa mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga, lalong-lalo na yung Midnight Singers natin, ha? Na regular pa rin nakatutok sa atin, ha? Tita Cor, si Tita Cora, si Tita Lloyd, si Tita Linda, Sir Archie, Boss Manny, and the Debonair Junior Bao, the pride of Cavite. Maganda umaga, Pilipinas! 28 makalipas ang alas 5. Pilipinas! Ay, muli, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong. Sa mga Pilipinong nanonood sa atin sa Thailand. Uy, kayo nandyan sa Indonesia, ingat ha. Baka pabalik ko kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Local brand po ito.
Gawang lokal ba taste and looks global. Tatulong po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon yung mga magsasaka natin at mga magniniyog nagpuproduce na ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At meron po mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kumbaga sa convergence ito ng mga ani, mga aktibidad ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. 20 pesos per kilo na bigas para sa mga tsuper at mga tricycle driver, aarangkada na ayon sa DA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Simula ngayong darating na Setyembre 16, ay mari na rin makabili ng murang bigas sa mga driver ng pampasahero jeep at tricycle sa bansa. Bahagi pa rin ito ng pinalawak na Benting Bigas Meron na program na magbigay ng mas murang pagkain para sa mas mahihirap na sektor at mapababang kanilang araw-araw na gastusin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., isasagawa ito sa 5 pilot areas kabilang ng Navotas City kung saan mayroong mahigit 4,000 accredited drivers. Una nang inilunsad ang programa para sa solo parents, citizens, for peace, at persons with disabilities, maging ang mga magsasaka at mga mangingisdang nakalista sa Registry System for Basic Sector in Agriculture o RSBSA at Fisher ID. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay makakabili ng hanggang 10 kilo ng bigas kada buwan. Target ng DA na palawakin pang programa sa buong bansa sa susunod na taon at makarating sa 15 milyong kabahayan batay na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay pagpatuloy ang programa hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino sa June 2028. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal, at para meron tayong pambili ng bigas. Para meron tayong pambili ng bigas, eto, 12,000 ngayon, di ba? 12,000 ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Hiwagang Tunog! Ayan, habang kayo nagsasaber gamit po ang Shield Bath Soap, hulaan nyo ang ating Mahiwagang Tunog. Ipadala nyo inyong masagot sa 0919-282-6485. Ulitin natin (0919-282-6485). Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, makinakailangan meron po kayong sharer badge. Tunog Master Madam Mabel Aribe, mukhang kinakailangan dagdagan natin ang clue para mas mapaaga ang paghula ng ating mga suki. Bukas, magbibigay tayo ng dagdag na clue. Basta ito ginagamit po ng mga nurse sa klinika at saka sa mga ospital. Kung ano yan, hulaan nyo. Maganda umaga, Pilipinas! 37 na makalipas ang alas 5 na umaga. Aga, Pilipinas! Magandang umaga kay Asek sa Silvanga Santos na nandyan ngayon sa Amsterdam. Lumipat na daw siya. Nasa France na siya ngayon. Sana all. Ayan, may mga anak ho siya doon. Hindi ho siya kontraktor. Ayan, may mga anak siya doon. Ay, magandang umaga kay Professor Andy Pereira. Prof. Andy, kumusta ka na? At kay Ma'am Dottie Molino, dyan po naman sa Kidapawan City. May aasahang dagdag sahod ang mga minimum wage earner at mga household workers sa mga kasambahay sa Eastern Visayas. Ayon sa National Wages and Productivity Commission, magsasagawa ngayong araw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng wage consultation sa Maasin City, Southern Leyte. Inanyayahan sa konsultasyon ang mga kinatawan ng mga kumpanya, mga empleyado, kasambahay at iba pang mga stakeholders para matalakay ang posibleng aumento ng arawang sahod. Noong nakarang linggo, nagsagawa na ng public hearing ang Wage Board sa Central Visayas kung saan dumalo ang mga manggagawa at iba't ibang sektor sa Negros Oriental at Siquijor. May nga aga sa mga kulturang tanan sa Negros. Halong kamadra.
Umaasa naman si nating congressman at ngayon ay Zamboanga Mayor Kaimir Adan Olaso na, hindi, Kashmir ito, may magtutuloy ng death penalty bill para sa mga tiwaling government official na kanyang isinulong noong 2024. Ayon kay Mayor Olaso, maging siya ay naapektuhan din ng katiwalian ang tanggalan ng pondo ang unang distrito ng Zamboanga sa ilalim ng 2025 budget. Pinangalanan ni Olaso sina Saldi Co at House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng zero budget sa kanyang distrito. Alam niyo ba, ultimo yung pondo mismo sa sariling distrito namin pinutulan at ginawan kaming zero. Dahil na yan sa mga kalokohan nila sa Aldico. Alam niyo naman po, hawak niya lahat ng budget sa buong kongreso, sila ni Speaker. So ako magsasalita talaga ako ng katotohanan. Silang may hawak yan, silang may control, pwede nilang kaltasan, pwede nilang dagdagan. Dahil nga first termer niyo pa congressman, nakita ko na nakakabawas ako na yung living evidence Distrito ko nga may pondo na, approved na sa GAB, may NEP na, may GAB na. Pagdating sa BICAM, tinanggal ginawang zero. Naniniwala din si Mayor Olaso na tinanggalan siya ng pondo dahil kinalaban niya sa pagkaalkalde ang kalyado ni Speaker Romualdez na si Manix Dalipe. Tinanggalan ako ng pondo siguro dahil number one, tumakbo akong pagka-mayor. Kinalaban ko po yung majority leader namin, si Manix Dalipe. Hindi po siya nanalo na. Natalo po siya last election. So kinalaban ko, tinanggalan nila. So nalaman ko nung mga December na yun tinanggalan nila. January pala. No comment muna ang Pangulong Bongbong Marcos sa impormasyon na lumabas na kabilang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa bubuo ng kanyang nililikhang Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control projects. Kumalat kasi impormasyon na tinanggap daw mano ni Magalong ang alok na maging bahagi ng mga mag-iimbestiga sa manomalyang flood control projects at iba pang mga proyekto. Ayon sa Pangulong BBM, ayaw muna niyang pag-usapan ang bagay nito hanggat hindi pa nabubuo ang komisyon. Sinabi pa ng Pangulo, hindi pa buo ang plano para rito pero malapit nang mangyari. Samantala, ang Pangulong BBM dapat papanagutin sa flood control corruption ayon naman sa isang farmers group. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Giselle? Good morning, Kuyang Angel. Naniniwala ang kilusang magbubukid ng Pilipinas na may direktang pananagutan si Pangulong Bongbong Marcos sa umano'y malalang korupsyon sa mga proyektong pang-flood control. Ayon kay KNP Chairperson Danilo Ramos, hindi lamang ito away ng mga buwaya at gahaman dahil pagpapakita umano ito na bulok talaga ang sistemang pinamumunuan ni Pangulong Marcos. Tatwiran niya ang Pangulo raw mismo nagbabalangkas at nagtutulak ng national budget kabilang ang trilyong pisong alokasyon sa mga flood control at infra project kaya dapat siyang managot sa dambuhan ng Pandarambong. Mula 2023 hanggang 2025, binanggit ng grupo ng mga magsasaka na halos 1 trilyong piso ang nakalaan sa mga proyektong pang-flood control. Sa kabilaan nila ng paulit-ulit na expose at mga Senate hearing sa mga ghost project, kickback at substandard construction, naglaan pa rin ng 275 bilyong piso para sa flood control program sa ilalim ng panukalang 2026 national budget, batayan nila sa Budget Department. Idiniin ng KNP na sa kabila ng matagal ng lantad na korupsyon, tumanggi umano ang Marcos administration na lansagin ng sistema at sa halip ay pinagpatuloy pa umano ang pagbubuhos ng bilyones na pondo sa mga questionable na mga proyekto ng pamahalaan. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas. 46 makalipas ang alas 5. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang grupo ni Sherwin Alfaro ay nandyan ngayon sa Barangay 822 sa Mora, Paco, Maynila. Doon sa mga suki natin dyan sa number Barangay 822 sa Mora, Paco, Maynila. Pagka lumapit sa inyo dyan yung mobile ng DZRH, may sakayan, dalawang gwapo. Papasukin ho ninyo, hindi makikiagahan yan, mamimigay ng pera yan, mamimigay ng regalo. Maganda umaga, Pilipinas! Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang inyong mga kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Sabi nila, kalabaw lang daw tumatanda. Nagkakaedad. Ayan. Ipinakikilala ang Ultaplex. Isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles at glucosa green para naman sa ginhawa sa kasukasuan. Available sa coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda ng ating katawan, ng ating pace, kahit na tayo'y nagkakaedad na. With proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi po gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 5 ng umaga ay patatawag ang mga kontratistang no-show sa pagdinig ng House Infrastructure Committee kaugnay ng flood control projects. Padadalhan ng subpina ang SYMS Trading Corporation, ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, ang St. Timothy Construction Corporation, gayon din ang Wawaw Builders. Alinsunod ito sa inaprobahang motion ay inihain ni Manila Representative Joel Chua bilang chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Mr. Chair, I move that we issue a subpoena to those contractors who did not attend in today's scheduled hearing. I hear a second, please. Second. Motion has been seconded. Are there any objections? Hearing no objections, the motion is carried. The subpoena will be issued to contractors who did not attend today's hearing. Ayun, naku, papatawag pa rin sila, ano ha? Alam ba ninyo na si Bryce, kahit pala hindi pa lumulutang, ano ha? Nagpaabot na ng mensahe? Teka muna, may mga DPWH officials daw po ang umalis na rin ng bansa. Ang tanong is, sino kaya nagbigay sa kanila ng travel order? Di ba may utos si Secretary Manny Bunuan na wala munang alis ng mga taga-DPWH? Liwanagin natin yan mamaya, ha? Secretary Vince, pakicheck nyo nga ito, ha? Pero si Bryce Hernandez pala, nag-a-apply para maging state witness. Tinutulungan siya ng isang batikang magaling na abogado para maging state witness. Kaso mukhang tinabla na ni Secretary Boying Rimulya. Kasi dapat yung magiging state witness yung least guilty, di ba? Kung ikaw primary suspect doon sa tsaka ngayon ayaw mo pang lumutang para magpaliwanag, di lalo kang madidiin, di ba? Kaya yun yung scheme. Kasi ang pangako pa na nito, kung siya ay magiging state witness, kakanta na siya. Ayan. Nako, mag-iingat po kayo dyan sa mga gustong maka-iskapo sa kanilang pananagutan, ha? Para bang, sige, mag-state witness ka. Isusurrender mo ba lahat ng mga nakulimbat mo? Babayaran mo ba yung mga naipatalo mo sa kasino? Yan, ha? Kaya mag-iingat ho ang DOJ, ano ha? Doon sa mga nag-a-apply ngayon na maging state witness para matakasan ang kanilang atraso sa flood control. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo atid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, anong agahan? Sino yung nanalo pala? Ang sarap. Ginagasto sa kasino na 300 million, hindi na may babats yun, panigurado. Pero dito, babalik-balikan mo dahil ang sarap na agahan. May minudo, may pansit, may champurado, may sopas, may pansit. Ito, napakasarap na pansit. At siyempre may niluluto pa dito sa loob. Ito yung giniling na may itlog. At siyempre, yung
ang birthday na malakasan, spaghetti. Kahit walang birthday, tuwing umaga may spaghetti ang mga Pilipino dahil malakas sila manood ng DZRH sa'yo, no? Tuwag ng TV, yung DZRH, oh. Ikang kita. Huli-huli. Tatay, pangalan niyo po? Alex Salazar po. Tatay, Alex Salazar. Pinaka-tune in sa DZRH. Opo. Ang sino ang paborito sa tuwing umaga? So, si Anthony Taberna. Anthony Palmones. Maraming salamat po. Dahil na paborito si pumunod ng DZRH. Ito meron kang 1,000 pesos. Maraming salamat po sa DZRH. So, tulong. Ayan, pati operation tulong. Paborito pa rin tatay pinauhan. Alas 11 po. Kabisado lahat ng programa. Sherwin. DZRH, sa programa. Sherwin. Opo, kabisado namin kahit alas 4 po. Sherwin, pakitanong nga kay Tatay Alex, ano yung nakasabit na kumot na yan? Ano yan? Duyan? May sakit na yan. Unan po. Unan. Akala ko flood control device kaya tinatago eh. Kala mo lang blue. At dito lang natutulog sa baba, tapos dito na pag-gising na alas 3. Ayan o, mga anak nito, Tatay Alex. Ang mga anak ni Tatay Alex, yung mga nagtulong-tulong para nga magluto para sa pero huwag kayong tataya sa kasino, huwag kayong tataya yung 1,000 sa kasino. Hindi po ako susugal. Huwag mong gayahin mga Tagano, DPWH. Maraming salamat sa DZRH. Maraming salamat ng Tatay Alex. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tubot. Ay, may grocery pa. DZRH grocery, pagdabigas, DZRH umbrella at DZRH. Muntik makakalimutan. Ayan. Muntik ko maiuwi. Para sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tubot sa DZRH. Bakit na susunod natin muna sa DZRH Malakas promo. RH6, Sherwin Battle para DZRH. Pula! Pupugak-pugak yung signal, nasa loob eh. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas promo! 6 na minuto na lamang bago mag-8 ng umaga. Na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ay, magandang umaga kay Direk Ginger Katabui. Direk Ginger Katabui, Direk A ng Net25. Nag-apologize si Canelson doon sa banat nila kay Sharon.
Tama naman yung linya ni Canelson. Good morning sa mga taga Net 25. Ay, happy birthday din kay Major General Anthony Abirin, ang Regional Director po ng NCRPO, at kay Brigadier General Christopher Abrahano, ang Commander ng Area Police Command dyan po sa Visayas. Binabati kayo ng mga batang San Miguel. Maganda umaga, Pilipinas! Attention sa mga estudyanteng sasakay ng MRT at LRT, magiging available na ang personalized student beep card simula September 15. Sa anunsyo ng Department of Transportation, kailangan lamang na magpakita ng valid school ID, registration form para sa on-the-spot printing ng naturang student beep cards. Magagamit ito para sa automatikong 50% discount sa pamasahe sa mga tren ng LRT at MRT. Valid ito sa loob ng isang taon at maaaring i-renew kada school year. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Yan po ang ating paalala sa inyo tuwi-tuwi na. May nakamagandang flood control program yan, lalong-lalo na sa mga slopey area. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya ang Halapalumones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang American author na si David Weber. Ang sabi niya, the world's best swordman doesn't fear the second best. He fears the worst swordman because he can't predict what the idiot will do. Sa sangkaterbang idiot ngayon. Lalong-lalo na yung nagpa-interview natin, iniyabang yung kanyang kayamanan. Ngayon, gustong magtago. Siya, sige, yabang pa more. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS.